The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The scribes who had come from Jerusalem said to Jesus, "He is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons, he drives out demons." Summoning them, he began to speak to them in parables. How can Satan drive out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand. That is the end of him. But no one can enter a strong man's house to plunder his property unless he first ties up the strong man. Then he can plunder his house. Amen, I say to you, all sins and all blasphemies that people utter will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin. For they had said, "He has an unclean spirit." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. Today, we heard the story of the reign of David. Narinig natin ang kwento ng paghahari ni David. If we could remember, last week, after King Saul killed himself for losing the war between the Amalekites due to his disobedience to God, David is now officially becomes the king of Israel. This is what we heard in our story. The elders of the Israel went to David and anointed him and made him an agreement with them, with the Lord. Pumunta yung mga matatanda ng Israel kay David at siya'y pinahira ng langis. Nakipagkasundo siya. Gumawa sila ng kasunduan kasama ang Diyos na siya ang hihiranging hari ng Israel. This made David the king of Israel at the age of 30 years old. Bata, no? 30 years old. David became the king of Israel. And as said in our first reading, he reigned for 40 years. 40 taon siyang naghari. David became powerful because the Lord of hosts was with him. Naging makapangyarihan si Haring David kasi sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Ganun talaga, no? Kapag nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, kahit anong hirap ng isang bagay o ng sitwasyon, kayang mapagtagumpayan. Dahil anumang laban, mananaig pa din ang kabutihan laban sa kasamaan. Ganyan yung nangyari sa paghahari ni Haring David. Hindi naging madali
Maraming laban, maraming gerang hinarap, pero dahil sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon, dahil nanatili siya sa Panginoon, lahat ng laban napagtagumpayan. Hindi po sinasabing madali, walang sinabing magiging madali. As David led Israel in different wars, it was not also easy, but because he remained with God, he stayed with God, he sided with God, he obeyed God. In the end, he won all the battles. Kaya sa lahat ng ating laban, huwag aalisin ang Espiritu ng Panginoon. Always side with God, no matter how hard it is. And in the end, you will win your battle. Mahirap, pero always side with God, pumanig sa Diyos. Samantala, kung si David ay tanggap na tanggap ng mga tao at hinirang pa siyang hari ng Israel, sa ating ebanghelyo, si Jesus pinaratangan ng mga tao. Kung si David, sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon, si Jesus, sabi ng mga eskriba, sumasa kanya ang espiritu ng demonyo. Kung kay Haring David, ang kapangyarihan niya ay nagmumula sa Diyos, sabi ng mga tao, yung kapangyarihan daw ni Jesus ay nagmula kay Beelzebul, ang prinsipe ng demonyo. Kung kay Haring David, magiliw ang mga tao sa kanya, kay Jesus, naging malupit ang mga tao. Nagsimula na kasi ang pampublikong ministeryo ni Jesus. Kung si Haring David, nagsimula ang kanyang paghahari sa edad na 30, si Jesus sa edad din na 30 years old, nangaral, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo. Ganyan si Jesus bilang leader. Nagtrabaho, kumilos, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng demonyo, at nangaral. Ganyan siya bilang leader, nagtrabaho. Kaya nga, yung mga pinipili nating leader, dapat nagtatrabaho, hindi pasyal ng pasyal. Huwag na tayo pumunta pala doon, baka mapahamak pa ako, no? Kaya nga, yun yung naging dahilan kung bakit pinaratangan si Jesus na inaalihan ng demonyo. Pinag-isipan siya ng masama ng mga eskriba kasi walang tigil siyang mangaral, walang tigil magpagaling ng mga may sakit, walang tigil magpalayas ng demonyo. Hindi mo malaman ng tao, kung insecure ba o naiinggit o baka selos. Kasi yung mga eskriba, sila yung nangangaral, sila yung magagaling, pero biglang may Jesus. Magaling, nakapagpapalayas ng demonyo, higit sa kagalingan nila, nakakagawa ng milagro. Kaya ngayon, pinag-iisipan ng hindi maganda. Pinagsasabihan ng kung ano-ano. Minsan ang tao, hindi mo na maintindihan. Kapag wala kang ginagawa, may nasasabi. Kapag may ginagawa kang mabuti, may nasasabi pa din. Saan ka papanig? At ang masakit nito, pinaparatangan ka pa ng kung ano-ano. Hindi mo alam saan ka papanig, Kaya pumanig ka lang sa Diyos. Ito yung laban na minsan mahirap ipanalo. Yung tao ang kalaban. Mas madaling ipanalo kung sitwasyon ng kalaban. Katulad ng kahirapan. Madali ipanalo yan. Magsipag ka lang. Magtrabaho.
dagdagan mo ng dasal at pananampalataya. Huwag ka mandadaya, maging tapat. Mapapanalo mo yung kahirapan. Pero kapag tao ang kalaban mo, ang hirap-hirap pumanig sa Diyos. No? Lagi kang sinusubok, inuubos yung pasensya mo. No? Yung kahit anong dasal mo, pagkita mo sa Kanya, no? Kung ano-anong sinasabi sa'yo, pinag-iisipan ka ng di maganda, kinakalaban ka, yung parang inuubos yung pasensya mo. Kung pwede lang sabihin, Lord, pikit ka muna, no? Bibigwasan ko lang tong isa, no? Kung pwede lang ganun no? Pero hindi pwede. Kasi you should always be on the side of God. Dapat laging nasa panig ng kabutihan. Dapat laging nasa panig ng Diyos. Kaya nga, yan yung aral sa ating unang pagbasa. Ipakita mo lang na ikaw ay nasa Diyos. Kung nahihirapan na, ipagpasa Diyos. Gaya ni Haring David, sa huli, lahat ng laban ay naging maayos. Aayon sa iyo ang Diyos, dahil kailanman hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. My dear brothers and sisters, there will always be struggles in life. Life is a continuous battle. But if we will always have God with us, if we will always side with God, though we struggle, we will always win all the battles. Kapag nahihirapan na, kapag sinusubok na, may our responsorial psalm be our conviction and prayer. My faithfulness and mercy shall be with him. Amen.